Kinupkop si Hannah ng mag-asawang Canadian nationals noong siya ay 10 taong gulang pa lamang at dinala sa Canada. Ngunit nang malaman niya ang kanyang tunay na pagkatao, ay dali-dali siyang bumalik sa Pilipinas upang makapiling ang kanyang tunay na pamilya na isa palang bilyonaryo. Ngunit isang bagay ang ipinakausap sa kanya ng kanyang mga magulang, at yun ay ang alamin kung bakit hindi nagtatagal ang kanilang mga kasambahay sa kanilang mansyon, at magagawa lamang niya yun kung magpapanggap siyang kasambahay ng kanilang mansyon. Hindi naman nagdalawang isip si Hannah na sundin ang pakiusap ng mga magulang. Kaya nang dumating siya sa mansyon ay kagad siyang nagtrabaho muna upang alamin kung ano ang pamamalakad ng kanilang mayordoma. At hindi niya inaasahan ang bagay na kanyang natuklasan tungkol sa mayordoma. Dahil ang mayordoma pala ang may pakana kung bakit hindi nagtatagal ang kanilang mga kasambahay. Ano nga kaya ang ginagawa ng mayordomang ito sa mga kasambahay? At ano kaya ang gagawin ng mayordoma sa oras na malaman nitong si Hannah pala ang nawawalang anak ng kanyang mga amo? Tunghayan natin ang kapana-panabik na istoryang ito. Umiiyak na nagpaalam si Hannah sa mag-asawang Canadian nationals na umampon sa kanya sa loob ng 10 taon. Parang totoong mga magulang ang turing niya sa mga ito, at parang tunay na anak naman ang turing ng mga dayuhan sa kanya. Pinaramdam sa kanya ng mag-asawa ang tunay na pagmamahal ng isang totoong magulang. Kaya naman sobrang sakit para sa kanya na iwan ng taong nagpalaki sa kanya, nagturo ng mga mabubuting asal at nagturo na palaging katakutan ng Panginoon. Si Hannah ay lumaki sa bahay ampunan hanggang siya'y nag-edad na 10. Nang siya'y tumuntong sa edad na yon, ay saka naman siya inampon ng mag-asawang Canadian nationals. Magaling na siya magsalita ng Ingles. Doon din siya nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Business Administration. 5 buwan pa lamang ang nakakalipas nang tawagan ng bahay ampunan ng kanyang foster parents at sinasabing may mag-asawang umaangkin na sila raw ang kanyang totoong mga magulang. Nagpadala ng strand ng buhok mula Canada patungo sa Pilipinas at ipina-DNA test ang strand ng buhok na yun. Dito nga nila nakumpirma na siya nga ang matagal nang nawawalang anak ng mag-asawang Razonable, isang bilyonaryong pamilya na nagmamay-ari sa ilang mga malls sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nang malaman nito ni Hannah ay nag-iyakan sila ng kanyang foster parents at isinuko naman siya ng mga ito sa kanyang tunay na mga magulang. Nangako naman si Hannah na once in a while ay bibisitahin niya sa Canada ang kanyang tumayong mga magulang. Nang dumating sa Pilipinas si Hannah, sa airport pa lamang ay nag-iyakan na sila ng kanyang totoong mga magulang. Dinala siya ng mga ito sa isang restaurant at doon ay kumain. Hindi na nakapaghintay pa ang kanyang mga magulang na tanungin kung anong klaseng buhay ang naging meron siya magmula nang magkamulat siya sa mundong ito. Sinabi naman ni Hannah na matapos naman ang pagpapalaki sa kanya sa bahay ampunan at naging mabuting tao naman sa kanya ang mga Canadian nationals. Humingi sa kanya ng patawad ang mga magulang na sina Carmen at Joshua dahil sa pagiging pabaya nila noon. Ayon sa mga magulang, 1 taong gulang pa lamang siya noon nang may kumidnap sa kanya at humingi ang mga kidnapper ng 10 milyong pisong ransom. Ang kaso ay hindi naman siya ibinalik ng mga kidnapper. Matapos noon ay hindi na nila nalaman kung ano ang mga sumunod na nangyari sa buhay ni Hannah. Namalayan na lamang nilang nasa bahay ampunan na pala ito. Hindi muna siya dinala ng kanyang mga magulang sa kanilang mansyon. Sa halip ay nagrenta ang kanyang mga magulang ng isang condo unit sa Pasay upang doon muna sila pansamantalang tumira. Isang umaga ay kinausap siya ng kanyang mga magulang. "Hannah, may pakiusap sana kami sa'yo," sabi ni Carmen. "Ano po yan, Mama? Ayos lang naman po ako." "Kasi ilang araw lang kami magtatagal dito sa Pilipinas dahil kailangan namin bumalik sa Japan para sa business namin doon. Siguro aabutin kami ng 1 buwan more or less," paliwanag ni Carmen. "Ayos lang naman po ako, Mama. Ano po ba yung pakiusap niyo sa akin?"
Kasi ganito, yung mga kasambahay natin, ipinagtataka namin na umaabot lamang sila ng 2 linggo sa pagtatrabaho. Ang pinakamatagal na nitong nagdaang taon ay 1 buwan. Paliwanag ni Joshua. Ganun po ba? Hindi niyo po ba sila tinatanong kung bakit hindi sila nagtatagal sa trabaho? Tanong ni Hana. Tinatanong namin sila anak. Ang kaso, iba-iba naman ang sagot nila. Yung iba ay kailangan na raw talaga nilang umalis dahil naghahanap sila ng magandang environment. Yung iba naman nabababaan sa sahod. Yung iba naman personal na bagay. Walang common denominator ang mga rason nila kung bakit hindi sila nagtatagal. Sabi naman ni Carmen. Ano pong gusto niyong gawin ko, Mama? Kung maaari sana magpanggap ka bilang kasambahay sa mansyon natin. Para naman ikaw mismo ang makaranas sa buhay ng mga kasambahay sa mansyon. Pakiusap ni Carmen. Kung ito ay ayos lang naman sa iyo anak, hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo. Sabi naman ni Joshua. Hindi po, ayos lang po ako. Wala pong problema sa akin. Pero hanggang kailan po ako magpapanggap? Bali next month kasi, aalis kami't pupunta sa Japan. Magsistay kami roon ng 1 buwan. Bali 1 buwan ka ring magpapanggap na kasambahay roon hanggang sa makauwi kami. Sabi ni Carmen. Ngumiti naman si Hana. Ayos lang po ako, Mama. Papa, mukhang masaya nga rin pong gawin yan eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin bibigyan ng mabigat na trabaho. Yung chill na trabaho lang ang gagawin mo. Sabi ng kanyang ama. Ano pong trabaho ang gagawin ko? Aalagaan mo lang yung pusa namin na si Feline. Isa siyang orange cat. Magiging caretaker ka lang niya. Sabi ni Carmen. Umabot sa tenga ang ngiti ni Hana. Ganun po ba? Hindi naman po pala mabigat ang trabahong yun eh. Ang totoo, mahilig po ako sa mga pusa kaya masaya po ako. Masaya kaming marinig yan kung ganun. Sabi ni Joshua. Sa loob ng 1 buwan ay gumawa ng maraming alaala sina Carmen at Joshua kay Hana bago sila bumalik patungo sa Japan. Kung saan-saan sila nagpunta, kagaya na lang ng Boracay, Surigao, Palawan, Baguio at Batanes. Sinaguro nilang magiging sulit ang kanilang mga araw bago sila muling maghiwalay. Pagkatapos nga ng 1 buwan ay nagtungo na sa Japan sina Carmen at Joshua at si Hana naman ay pumasok na bilang caretaker ng pusa ng kanyang mga magulang. Nasa labas pa lamang ng gate ng mansyon ay namangha na si Hana dahil sa laki ng mansyon ng kanyang mga magulang. Hindi sumagi sa isipan niya na darating ang araw na makikilala niya ang mga magulang niya at may ganito pa kalaking bahay. Pakiramdam niya ay namumuhay siya sa kanyang pangarap. Pinapasok na siya ng gwardya sa loob ng mansyon at lalo siyang namangha dahil sa ganda ng loob ng bahay. Lahat ng bagay na makikita ay mukhang mamahalin. Pakiramdam niya ay kapag nakabasag siya roon ng 1 baso ay katumbas na yun ang sahod niya sa loob ng kalahating buwan. Madam, siya po si Hana. Siya po yung bagong caretaker ng alagang pusa ni na Sir at Madam. Sabi ng gwardyang naghatid sa kanya. Ang mayordoma ay nasa edad 40 na at may mahaba itong buhok. Nakasuot ito ng isang magandang kasuotan. Ang mayordoma, bagamat nakangiti at mukhang madaling pakisamahan, ay kakaiba naman ang naramdaman ni Hana. May kakaiba siyang nararamdaman nang una pa lang niyang makita ang mayordoma. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag kung ano at para saan. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ng mayordoma. Ako po si Hana. Bale, ako po ang magiging caretaker ng alaga ni na Madam at Sir habang wala pa po sila rito. Sinuri siya ng maigi ng mayordoma mula ulo hanggang paa. Napakaganda mo namang bata, Iha. Sigurado ka bang naparito ka para lang maging caretaker ng mga pusa? May alam ka ba sa mga pusa? Opo, marami po akong alam pagdating sa mga pusa. Kasi mahilig po ako talaga sa mga pusa. Ganun ba? Ako nga pala ang mayordoma ng mansyon na to. In short, sa tuwing wala rito si Mama at Sir, ako ang tagapangalaga nitong mansyon. Malaki ang tiwala nila sa akin, kaya umabot ako sa posisyong to. 10 years ba naman ako nagtatrabaho rito eh. Ako ang pinakamatagal nilang kasama sa bahay. Ganun po ba? Sigurado pong may dahilan kaya po nakuha niyo ang tiwala nila. Ano nga po palang pwede kong itawag sa inyo? Tawagin mo na lang akong Ma'am Tasha. Sige po, Ma'am Tasha. Nice to meet you po.
Nagkamayan sila matapos noon. Ipinakilala na siya ni Ma'am Tasha sa iba pang mga kasambahay, mga hardinero at sa lahat ng nagtatrabaho sa mansyon. Sinabi rin ni Ma'am Tasha kung saan siya matutulog. Sa 3rd floor ito ng mansyon kung saan kasama niya ang iba pang kasambahay. Ako nga pala si Hana. Ako yung magiging caretaker ng alagang pusa ni na Sir at Madam. Unang araw ko pala ngayon sa trabaho. Pakilala ni Hana sa roommate niya. Nice to meet you. Ako naman si Laika. 1 linggo pa lang ako rito sa trabaho. Isa ako sa mga taglaban ng pamilya. Nice to meet you too. So far, ayos ka naman ba dito? Oo naman, feeling ko. Okay naman. Mababait naman ang mga lahat ng tao dito eh. Mabuti naman kung ganon. Balita ako kasi hindi nagtatagal ang mga kasambahay dito. Sabi ni Hana. Talaga? Hindi ko alam yon. Sino nagsabi sa'yo? Narinig ko lang. First day mo pala ngayon, di ba? Oo, pero nabanggit lang sa akin ng gwardya. Ganun pala. Ewan ko sa kanila kung bakit hindi sila nagtatagal. Kasi so far, maayos naman ang pakikitungo sa akin ng lahat. Alam mo naman sa trabaho, isa sa mga dahilan kaya ka tumatagal ay dahil sa mga katrabaho mo. Kapag hindi magandang environment sa trabaho, talagang mapaparesign ka. Nakangiting sabi ni Laika. Mumiti na lamang si Hana. Unang araw pa lamang niya sa trabaho ay nakagaanan na niya ng loob si Laika. Kinabukasan na siya'y nagsimula sa pagtatrabaho. Isang umaga ay tinalian niya ang pusang si Feline na isang Maine Coon at pinalakad niya ito sa labas ng mansyon at dinala sa hardin. Sa hardin ay naroon ang isang lalaki na nasa edad 40 na. Bagamat may edad na, ay makikita pa rin sa pangangatawan nito ang kakisigan. Pati ang itsura nito ay hindi maitatangging matinik ito sa mga kababaihan noong kanyang kabataan. Magandang araw po sa inyo, Kuya Larry! Pagbati ni Hana nang nakangiti. Isa si Larry sa mga naipakilala ni Ma'am Tasha sa kanya noong unang araw niya sa mansyon. Oh, ikaw pala. Ano nga ulit pangalan mo, Iha? Sabi ni Larry. Ako po si Hana. Ako po yung bago rito sa mansyon. Nilalakad ko lang po itong mga alagang pusa ni Ma'am at Sir. Ako po kasi ang caretaker ng mga pusang to. Oh, kamusta naman ang unang araw mo rito sa mansyon? Okay naman po, Kuya Larry. Mababait naman po ang lahat sa akin. Mabuti kung ganon. Sige po, Kuya Larry. Pagagalain ko lang po tong pusa para naman hindi siya palaging nakakulong sa loob. O sige, ingat ka anak ha. At talagaan mo ng mabuti ang alaga ni na Sir at Madam. Mahal na mahal nila ang pusang yan. Para na nilang sariling anak yan eh. Sabi pa ni Larry at tumawa pa. Ganon po ba? Kung ganon, parang kapatid ko na rin po pala si Feline. Sabi naman ni Hana at tumawa rin. Parang kapatid? Ano ibig mo sabihin? Wala ho. Sige po, alis na po ako. Nagpatuloy sa paglalakad si Hana at nilibot pa ang iba pang parte ng hardin. Maraming magagandang bulaklak ang makikita. May mga bubuyog pang umaaligid sa ilang mga bulaklak. Napakagandang umaga para kay Hana, ngunit hindi para kay Ma'am Tasha. Dahil na makita ni Ma'am Tasha si Hana nakausap si Larry at nakikipagtawanan pa, ay lubos na kumulo ang dugo niya dahil sa sobrang galit at selos. Si Ma'am Tasha kasi ay may lihim na pagtingin kay Larry. Lahat ng babaeng kumakausap kay Larry ay kinagagalitan niya. Pakiramdam niya ay lahat ng babaeng kumakausap rito ay may gusto sa lalaki. Hana, kabago-bago mo palang rito pero kung makipagharutan ka na kay Larry, parang natagal mo siyang kilala. Humanda ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal dito sa mansyon. Sabi ni Ma'am Tasha sa kanyang isipan habang matalimang titig kay Hana. Nang maghapon ay nilalaro ni Hana si Feline sa sala ng bahay nang lapitan siya ni Ma'am Tasha. Hana, pumili ka nga ng mga gulay at prutas sa palengke. Heto ang listahan ng mga dapat mong bilhin. Utos ni Ma'am Tasha sa kanya na ikinagulat ni Hana dahil nga hindi naman yun kasama sa kanyang trabaho. Ano po? Alam kong narinig mong sinabi ko, Hana. Pumili ka muna ng mga gulay at prutas sa palengke. Pag-uulit ni Ma'am Tasha.
Pero hindi naman po yung kasama sa trabaho ko, ma'am. Grabe ka naman kung makareklamo. Hindi nga yung kasama sa trabaho mo pero maawa ka naman sa ibang mga kasambahay dito. Napapagod sila sa pagtatrabaho rito. Pero ikaw, minamani mo lang yung trabaho mo. Parehas naman kayo ng sahod. Hindi ka naman araw-araw inuutusan. Kahit kaunting konsiderasyon man lang sana, Hana. Panener mo ni Ma'am Tasha. Sige po, Ma'am Tasha. Pagsuko na lang ni Hana dahil ramdam niyang galit na si Ma'am Tasha sa kanya. Napaisip siya kung bakit sa isang iglap ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Ma'am Tasha. Parang ibang tao ito. Sinunod na lamang niya ang utos ni Ma'am Tasha at namalengke. 6:00 na siya ng gabi nakauwi at dinala sa kusina ang kanyang mga pinamili. Matapos ay humingi sa kanya ng paumanhin si Ma'am Tasha dahil sa pagtataas nito ng boses sa kanya kanina. Sinabi naman ni Hana na nakakalimutan na lamang niya ang tungkol doon. Nang maggabi, bago matulog ay tinawagan siya ng kanyang mga magulang upang kausapin siya at tanungin kung ano ang experience niya sa mansyon sa loob ng unang linggo niya. At sinabi naman niyang so far ay okay naman siya. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa pag-akto ni Ma'am Tasha kanina dahil anyay maliit na bagay lang naman ito at hindi worth mentioning. Isang araw ay nagtungo ulit si Hana sa hardin dahil ito ang paborito niyang spot sa buong mansyon. Kasama niya si Feline na nakatali at nilalakad niya. Nakita niya ulit si Larry at nagugupit na mga halaman at pinapantay ang mga ito. Wow! Ang galing niyo po, sir! Ilang taon na po kayo nagtatrabaho rito? Tanong ni Hana. Ako? Aba, matagal na. 10 taon na rin kami dito. Kasabayan ko pa yung asawa ko at si Tasha. Sabay-sabay kami ritong pumasok. Sabi ni Larry. Ah, matagal na rin po pala. Ano pong trabaho ng asawa niyo dito dati, sir? Tanong ni Hana. Kasambay rin siya, gaya ni Tasha noon. Ah, ganun po pala. Bakit po pala siya nawala dito sa trabaho? Kasi mahabang kwento eh. May nangyari kasing hindi maganda rito noon kaya pinatalsik siya ni na Ma'am at Sir. Ganun po pala. Bali, asawa niyo na po siya noon bago kayo pumasok dito? Nako, hindi. Dito ko lang nakilala ang asawa ko. Dito ko siya nilagawan at naging kami ng pasikreto. Hindi alam ni na Sir at Madam na kami noon. Ganun po pala. Pwede ko po bang malaman kung bakit pinatalsik yung asawa niyo rito sa mansyon? Kung okay lang po sa inyo Sandaling tumigil si Larry sa pagugupit ng mga halaman. Ang totoo kasi niyan, napagbintangan siyang magnanakaw. May naglagay ng alahas ni Madam sa bag niya. Kaya ayun, pinalayas siya. Mabuti nga't hindi siya kinasuhan. Pero naniniwala ako na hindi niya magagawa yun. Ganun po ba? Kawawa naman po pala siya. Kung hindi po siya ang naglagay ng alahas sa bag niya, may ideya po ba kayo kung sino? Meron, pero wala akong ebidensya. Kaya mas maiging sarilihin ko na lang yun. Pero hayaan mo na, ang importante, masaya na rin kami ng asawa ko ngayon. Ganun po ba? Nasa na po siya ngayon, Kuya Larry? Nasa Surigao siya ngayon at inaalagaan ng mga anak namin. Umuwi ako ron kada buwan. Binibigyan ako ni na Sir at Madam ng 3 araw na paid leave. Kaya kahit na wala akong pasok ay pinabayaran pa rin nila ako. Sobrang bait nga ni na Sir at Madam, basta makuha lang ang tiwala nila. Ganun po pala. Nako, sorry po, ang dami kong naitanong sa inyo. Napaka-chismosa ko talaga. Komento na lamang ni Hana at nagtawanan sila ni Larry. Nakatingin naman mula sa malayo si Ma'am Tasha at nag-aalab sa galit ang kanyang tingin. Kung nakakamatay lamang ang tingin ay baka wala ng buhay ngayon si Hana. Labis na nag-uumapaw ang selos na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya'y nakikipag-flirt si Hana kay Larry at inaagaw nito si Larry mula sa kanya. Kinabukasan, matapos pakainin ni Hana si Feline ay nagtungo muna siya sa hardin upang umihip ng preskong simoy ng hangin. Mula sa malayo ay nakita niya si Ma'am Tasha na nakatingin kay Larry na nagdidilig ng tubig sa mga halaman gamit ang isang mahabang hose. Hindi lang simpleng tingin ang ibinibigay ni Ma'am Tasha kay Larry. May halo itong admiration, kaya naman bahagyang nagulat si Hana dahil alam niyang alam ni Ma'am Tasha na meron ng asawa si Larry sa probinsya.
Kung totoo ang hinala ni Hana, ay maaaring may gusto si Ma'am Tasha kay Larry. Ngunit hinuha pa lamang niya yun, kung kaya't binura niya din yun kaagad sa kanyang isipan. Magandang umaga po, Ma'am Tasha. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Hana. At bakit ka nandito sa labas ng mansyon? Hindi mo naman kasama si Philin kaya hindi mo pwedeng sabihin na nilalakad mo lang siya. Sabi ni Ma'am Tasha. Ayun po ba? Naisipan ko lang pong pumunta rito para magpahangin. Dumura si Ma'am Tasha. Pweh! Magpahangin? Siguro ay may iba kang intensyon dito sa hardin, no? Siguro may pinupuntahan ka rito? Ano po? Hindi po. Sino naman pong pupuntahan ko rito wala naman pong ibang tao rito maliban kay Kuya Larry. Simula ngayon, pinagbabawalan na kitang pumunta rito sa hardin. Naiintindihan mo ba? Pasensya na po, Ma'am Tasha, pero pwede ko po bang malaman kung bakit? Sinabi po kasi sa akin ni na Ma'am at Sir na pwede naman daw po ako magpunta rito sa hardin. Sabi ni Hana, pero ang totoo ay wala namang sinabi ang kanyang mga magulang tungkol doon. Pwes, wala sila rito at hanggang wala sila rito, ako ang masusunod dito sa loob at labas ng mansyon. Naiintindihan mo? Ma'am Tasha, bakit naman po biglang nagbago ang pakikitungo niyo sa akin? Parang kahapon lang po, sobrang bait niyo po sa akin. Nalilitong tanong ni Hana. Hindi nagbabago ang pakikitungo ko. Umaakto lang ako sa nararapat na sitwasyon. Pumasok ka na sa loob at huwag ka ng maraming tanong. Upang hindi na magkaroon pa ng gulo ay sumunod na lamang si Hana at pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto. Naabutan pa niyang lumuluha si Laika sa kama nito na para bang malalim ang pinagdaraan nito. Oh, Laika, bakit ka umiiyak? Pagtataka ni Hana. Nagpunas ng luha sa mga mata si Laika at pilit nang umiti. Wala to. Simple lang to. Medyo nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am Tasha sa akin. Pero aminado naman akong kasalanan ko. Ha? Bakit? Ano bang ginawa mo? Pagtataka ni Hana. Lumabas kasi ako sa may hardin para sana magpahangin. Ang kaso, pinayuhan ako ni Ma'am Tasha na wag akong pupunta ron. Pero hindi pa rin ako nakinig. Pinagbawalan ka rin niyang pumunta sa hardin? Hindi makapaniwalang pagkumpirma ni Hana. Oo huwag daw akong pupunta doon. Tinanong ko pa siya kung bakit hindi pwede. Pero hindi naman siya sumasagot. Tugon ni Laika. Laika, pinagbawalan din niya akong pumunta ron. Napagbuntong hininga si Laika. Hana, feeling ko may gusto siya kay Kuya Larry. At ayaw niyang may ibang babaeng kausap si Kuya Larry. Parang nagsiselo siya. Yun nga rin ang tingin ko Nakita ko siya kanina nakatingin kay Kuya Larry. Yung tingin na para bang may admiration. Ani Hana. Tama ngang hinala ko kung ganun. Mabait naman si Ma'am Tasha. Basta ayaw lang talaga niyang hindi siya sinusunod. Lalo na pagdating kay Kuya Larry. Masyado nga lang sobrang response niya pagdating sa pagseselos niya. Pero hindi ba't may asawa na si Kuya Larry? Tanong ni Hana. Oo, meron na nga siyang asawa. Nasa probinsya. Pero mukhang gusto pa yata ni Ma'am Tasha na ahasin si Kuya Larry. Pero hindi naman tama na idadamay niya tayo sa pagkagusto niya kay Kuya Larry. Hindi tama na pinagseselosan niya tayo. Kasi wala naman tayong masamang hangarin sa pagpunta sa hardin. Nandun lang din naman tayo para magpahangin. Paliwanag ni Hana. Wala naman tayo magagawa. Dahil siyang inatasan ni na Sir at Ma'am na magbantay habang wala sila. Kailangan natin siyang sundin. Sabi na lamang ni Laika. Kinabukasan ay galing sa pamamalengke si Laika at nasalubong niya sa bandang harap ng gate si Larry. Binati siya ni Larry nang nakangiti at ngumiti rin naman si Laika upang suklian ang ngiti ng lalaki. Ngunit hindi nagustuhan ni Ma'am Tasha ang naging tugon ni Laika sa ngiting yun ni Larry. Naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao sa sobrang galit habang matalas ang tingin kay Laika. Si Hana naman ay nasa bandang kaliwa lamang ni Ma'am Tasha. Kitang-kita ni Hana ang nag-aalab na galit at selos sa mga mata ni Ma'am Tasha. Nang maggabi ay kumakain na sila ng hapunan. Nasaan si Kuya Larry? Tanong pa ng isang kasambahay na si Peppa. Kumain na siya kanina. Simula ngayon,
Siya na ang mauunang kumain sa ating lahat dahil kailangan daw niyang agahan ng pagkain gawa ng marami pa siyang kailangan tapusin. Paliwanag ni Ma'am Tasha. Ngunit kaagad na nabatid ni Hana na ayaw lamang makita ni Ma'am Tasha si Larry na nakikihalubilo sa ibang mga babae sa mansyon. Naisip ni Hana na baka kaya hindi nagtatagal ang mga kasambahay sa mansyon ay dahil pinapahirapan ng mga ito ni Ma'am Tasha sa tuwing napapalapit ang mga ito kay Larry. Gayunpaman ay hindi siya nakakasigurado kung yun nga ba talaga ang tunay na dahilan. Dalawa sa mga kaklose ni Ma'am Tasha ay sina Sasha, 37 taong gulang at si Maloy, 40 taong gulang. Silang dalawa lang ang palaging kasama at kausap ni Ma'am Tasha. Nalaman ni Hana na mahigit 1 taon na palang nagtatrabaho ang dalawa sa mansyon. Dito napansin ni Hana na ang mga hindi lamang nagtatagal sa mansyon ay ang mga kasambahay na nasa edad 30 pababa. O maaari din namang hindi na pinagseselosa ni Ma'am Tasha sina Maloy at Sasha sapagkat hindi naman attractive ang itsura ng mga ito. Maaring alam ni Ma'am Tasha na hindi lang naman nahuhumaling si Larry sa dalawang kaibigan kaya hindi na siya natitreten sa mga ito. Kausap ni Ma'am Tasha sina Maloy at Sasha sa hardin habang sila'y nagpapahinga. Nakaupo lang sila sa isang bench na nakapwesto sa ilalim ng isang malaking puno. Tasha, ang akala ko ba 2 linggo lang ay mapapasuko mo na yung si Laika? Anyari? Bakit hindi pa rin nagre-resign yan hanggang ngayon? Sabi ni Sasha. Hindi ko nga alam dyan eh. Mukhang ang laki ng pangangailangan. Sabi naman ni Ma'am Tasha na halatang aburido sa impormasyong yon. Napahalukip-kip pa ito sa mga braso sa pagka-imber niya. Baka naman hindi pa ganun kalala ang mga nagagawa mo sa kanya. Sabi naman ni Maloy at tumawa. Ganun ba? Dapat ba ay mas lalo ko siyang pahirapan? Ano namang paghihirap ang gagawin ko sa kanya? Eh kung iset up mo kaya siya, kagaya ng ginawa mo noon kay Perla, hindi ba't nilagyan mo ng pera ang bag niya nung nakaraang buwan para palabasin na magnanakaw siya? Sabi ni Sasha. Oo, mabuti nga sa kanya dahil sobrang makatitig kay Larry ang malandi. Sabi ni Ma'am Tasha. Tingnan natin, yun din ang last resort ko. Mabuti nga yung ideya mo hanggat wala pa rito si Ma'am at Sir. Grabe Ma'am Tasha no? Grabe talaga yung trust na nakuha mo kina Sir at Madam. Biruin mo, binigyan kanila ng authority para magsisante ng mga empleyado habang wala sila rito sa mansyon? Basta ba ay may sapat na dahilan? Sabi ni Maloy. Iyan ang produkto ng 10 taon kong pagtatrabaho rito. Lahat ba naman ng mga kasabayan ko rito sa mansyon ay nagawala na? Ako na lang ang natira. Iba talaga kapag loyal ka sa mga amo mo. Sabi ni Ma'am Tasha. Yang si Hana, sobrang ganda rin ng batang yan. Hindi mo rin ba pagseselosan yan? Panay rin ang punta niyan sa garden ah. Para bang gustong gusto nang magpagalaw kay Larry. Sabi naman ni Sasha. Isa pa yung babaeng yan. Matigas ang ulo at palasagot. Pagkatapos kong iset up si Laika ay siya naman ang isusunod ko. Sisiguraduhin ko siyang kusang aalis dito sa mansyon. Kaya tulungan niyo akong kusa siyang sumuko para mas mapadali ang pagpapatalsik natin sa kanya. Sabi ni Ma'am Tasha. Oo naman, kami na ang bahala. Sabi ni Maloy. Habang nilalaro ni Hana si Feline sa sala ay nilapitan siya ni Maloy at Sasha. Ang swerte mo Hana no? Kasi sobrang simple lang ng trabaho mo. Magkano nga ulit sweldo mo? Tanong ni Maloy. Pasensya na po pero hindi ko po pwedeng i-disclose yun. Paliwanag ni Hana. Ay, ano ka ba? Tayo-tayo lang naman eh. Hindi naman yung malalaman ni na Sir at Madam. Sabi ni Maloy. Pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga pwedeng sabihin. Pero hindi naman po malaki ang sweldo ko. Naaayon naman po sa trabaho ko. Sabi ni Hana. Umaabot ba ng 20,000 kada buwan? Tanong ni Sasha. Hindi ko po talaga pwedeng sabihin Ate Sasha. Dito sumimangot ang dalawa. Ang arte mo naman. Hindi ka marunong makisama? Kung ganyan ka, talagang hindi ka magtatagal dito sa mansyon. Sabi ni Sasha. May pinirmahan lang po kasi talaga akong kontrata kina Sir at Madam. Hindi ko po talaga pwedeng sabihin. Pagpipilit ni Hana kahit na hindi naman ito totoo. Hindi nga nila malalaman kasi hindi naman namin sasabihin. Hindi ka ba nakakaintindi?
mataas na boses na sabi ni Maloy. Diyos ko, kabago-bago, akala mo kung sino? Tara na nga Maloy, umiinit lang ang ulo ko sa babaeng yan. Sabi ni Sasha at umalis na nga silang dalawa ni Maloy. Naiwan naman si Hana sa sala at dinala na lang niya si Feline sa kwarto ng kanyang mga magulang at doon ito nilaro. Maya-maya ay pumasok sa loob si Ma'am Tasha na galit na galit. Bakit ka pumasok dito sa kwarto ni na Sir at Madam? Tanong ni Ma'am Tasha. Bakit po? Bawal din po ba? Oo, bawal na bawal at ako lang ang pinahihintulutang pumasok dito. Hindi pwedeng pumasok dito ang kung sino-sino. Galit na sabi ni Ma'am Tasha. Pero sabi po ni Madam, pwede raw po akong pumasok dito kahit kailan ko gustuhin. Lalo po't nasanay rito si Feline. Paliwanag ni Hana kahit hindi naman ito totoo. Sinampal siya ni Ma'am Tasha na lubha niyang ikinagulat. So sinasabi mong sinungaling ako? Sinasabi mo ba na gumagawa ako ng sariling batas dito sa mansyon? Napahawak sa pisngi si Hana dahil may kalakasan ng sampal na iyon. Hindi naman po Ma'am Tasha. Yun lang po kasi ang sinabi sa akin ni na Sir at Madam. Huwag naman po kayo magalit sa akin. Sabi ni Hana. Lalabas ka ng kwarto o palalayasin kita rito sa mansyon? Hindi mo lang siguro alam. Pero may karapatan ako magtanggal ng mga empleyado rito kung may sapat na dahilan. Sasabihin ko lang naman kina Sir at Madam na hindi ka marunong sumunod sa mga ipinag-uutos ko at siguradong aaprubahan nila ang pagpapatalsik ko sa'yo. Pananakot ni Ma'am Tasha. Pero hindi naman po pwede yun Ma'am Tasha. Bakit po ba ang init ng dugo niyo sa akin? Tinatanong mo pa hindi ka nga marunong makinig sa mga instruction ko? Kung ako sa'yo, mag-resign ka na at maghanap ka ng trabaho na ikaw ang boss. Hindi po ako magre-resign dahil sina Sir at Madam po nagpapasahod sa akin. Silang lang po ang susundin ko. Hindi naman po porket kayo po ang nakakataas ang posisyon dito sa mansyon, pwede nyo na akong sisantehin ng bigla-bigla na lang. At saka, wala po kayong karapatang saktan ako. Hinila ni Ma'am Tasha ang kanyang buhok. Sumasagot-sagot ka pa talaga ha? Gusto mong putulin ko yung dila mong babae ka ha? Huwag mo lalong pinapainit ang ulo ko Hana. Masama ako magalit. Pananakot ni Ma'am Tasha at binitawan na siya, sabay tulak sa kanya. Lumabas ka na rito at dalhin mo yung si Feline sa kwarto mo. Doon mo yung pakainit at alagaan. Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo para maglamas-pasok dito sa kwarto ni na Sir at Madam. Matuto kang lumugar ha. Dali-dali nang kinuha ni Hana si Feline at dinala ito sa kanyang kwarto. Gusto sanang isumbong ni Hana si Ma'am Tasha sa kanyang mga magulang, pero minabuti niyang huwag na lamang istorbuhin ang pananatili ng mga ito sa Japan. Ayaw niyang mag-alala sa kanyang kalagayan ang mga magulang. Anya'y malalaman din naman ng mga ito sa kanyang mga magulang sa kanyang pag-uwi. Kinabukasan ay kinuha ni Hana ang loob ni Ma'am Tasha upang sila'y magkasundo. Ayaw kasi niyang magtrabaho ng may kaalitan. Ngunit hindi na bumalik pa ang dating pagiging maamo ni Ma'am Tasha. Ipinaramdam sa kanya ni Ma'am Tasha na ayaw nito sa kanya. Tila ba estilo ito ni Ma'am Tasha upang kusa siyang sumuko sa trabaho at mag-resign. Dito na pumasok sa kanyang realisasyon na ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang mga kasambahay sa mansyon. Ngayon ay nalilinawan na siya. Kumpirmado na niya ito. Alam na niya sa wakas ang tunay na dahilan. Ng mga sumunod na araw ay napapansin ni Hana ang malamig na trato ni Ma'am Tasha kay Laika. Sa tuwing tinatanong ni Laika si Ma'am Tasha tungkol sa ilan sa mga trabaho sa bahay, ay palaging pabalang ang sagot ni Ma'am Tasha. Naaawa naman si Hana sa tuwing nakikita niya si Laika na tinatrato ni Ma'am Tasha sa ganoong paraan. Kapansin-pansin din ang panay na utos ni Sasha at Maloy kay Laika. Kahit hindi naman ito trabaho ni Laika, ay ipinapagawa ng mga ito sa dalaga. Isang gabi ay kinausap niya si Laika sa kanilang kwarto. Laika, napapansin ko na sobrang nahihirapan ka na rito sa mansyon. Hindi magandang trato sa'yo ni Ma'am Tasha at Ate Sasha at Ate Maloy. Sabi ni Hana. Kaya nga hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla na lang lumamig ang pakikitungo nila sa akin. Tingin ko gusto ka nilang sumuko sa trabaho at mag-resign. Sabi ni Hana. Pero bakit nila gagawin yun? Wala naman ako naalalang masama na ginawa ko sa kanila ha. Dahil maganda ka at bata. Natatakot si Ma'am Tasha na baka magkagusto sa'yo si Kuya Larry. Paliwanag ni Hana. Feeling ko nga rin yan ang dahilan.
Baka nagkasundo silang tatlo na pahirapan ako para kusa na ako sumuko. Ginagawa rin nila yun sa akin. Dinadamay nila tayo sa pagiging selosa niya. Hindi naman niya pwedeng gawin to sa atin, tama ba? Wala naman tayong magagawa dahil siya ang boss natin dito sa mansyon. Sina Madam at Sir naman, bihira lang naman sila dito sa mansyon dahil palagi silang busy sa trabaho. Huwag nating payagan na apihin nila tayo. Kahit na anong mangyari, huwag kang magre-resign. Sabi ni Hana. Pinag-iisipan ko na nga mag-resign dahil ayoko ng trabaho na may kagalit. Ang kaso nga naman, hindi ko magawang mag-resign dahil kailangan na kailangan ko ang pera. Bakit? Ano bang gagawin mo sa pera? Tanong ni Hana. May sakit kasi ang mga magulang ko. Nasa ospital silang dalawa. Pareho silang may sakit sa bato at kailangan nila ng maintenance. Ako lang sa aming magkakapatid ang inaasahan nila dahil ang ate at kuya ko may kanya-kanya ng mga asawa. Sabi ni Laika. Nako, huwag ka mag-alala, Laika. Tutulungan kita sa pagpapagamot soon. Hintayin mo lang. Sabi ni Hana. Ha? Anong ibig mong sabihin? I mean, mag-aambag ako sa pang-maintenance ng mga magulang mo. Ano ka ba? Kahit wag na. Siguradong may sarili kang problema sa pinansyal. Parehas lang naman tayo ng sahod dito Buti sana kung kalakihan ng sahod natin. Sabi ni Laika. Basta, wag kang aalis dito ha. Kahit na anong mangyari at anong gawin nilang pang-aabuso sa'yo, magpakatatag ka lang. Matatapos din yun soon. Ngumiti lamang si Laika. Salamat Hana ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako rito. Kahit papaano, nabigyan mo ko ng comfort. Teka nga. Ikaw ba? Saan ang probinsya mo? Ha? Nag-isip si Hana ng pwedeng sasabihin. Wala akong probinsya. Taga dito ako sa Maynila. Dito na ako lumaki. Oh, I see. Nasaan ang pamilya mo? Nasa Taguig sila. Ganun ba? Medyo malapit lang pala dito. Pwede mong dalawin kapag araw ng day off mo. Buti ka pa. Ako kasi taga-Bataan pa, sobrang malayo. Hindi komportable si Hana na magsinungaling, ngunit alam niyang mauunawaan din naman siya ni Laika sa oras na ipagtapat niya ang totoo dito. Samantala, isang araw ay nakita ni Hana si Ma'am Tasha na may turok ito sa kanyang braso. May bulak kasi ron at nakatape. Hello po Ma'am Tasha! Ano pong nangyari dyan sa braso niyo? Nasugatan po ba kayo? Tanong ni Hana. Inakutan lamang siya ng mata ni Tasha na tila ba nais nitong sabihin na wag siyang magtanong. Umalis lamang si Ma'am Tasha nang hindi siya pinapansin. Napadaan naman si Pepa. Hindi yan nasugatan si Ma'am Tasha. Sabi ni Pepa. Ano pong nangyari sa braso niya, Ate Pepa? Narinig ko yan si Ma'am Tasha na may kausap sa phone. Nagpaturok yan nung gluta ba yun? Yung 4-drip glutathione? Maganda nga raw ang effect nun sa katawan. Maganda ba ang effect nun? Ang narinig ko kasi, gusto raw niyang pumuti at kumitis ang balat niya. Di ba delikado yun kasi hindi raw yun FDA approved? Hindi nga siya FDA approved para pampaputi, pero approved din siya ng ibang bagay. Basically, maganda siya, antioxidant sa katawan. Paliwanag ni Hana. Sus! Hindi ako naniniwala na kaya siya nagpapagluta dahil antioxidant na yan. Gusto lang niyang gumanda at bumata ang itsura niya. Chismos ang sabi ni Pepa. Paano mo naman nasabi? Ewan ko kung ako lang ha, pero halata namang insecure yan sa mga batang kasambahay rito. Lalo na sa inyo ni Laika, pati yung ibang mga dating kasambahay. Ibang ugali niya sa mga bata at magagandang kasambahay. Pero sa aming mga losyang, okay naman sa kanya. Sabi ni Pepa. Ganun po ba? Wala naman po sigurong masama kung magpaganda siya. Lahat naman po tayo gustong gumanda, di po ba? Basta sa totoo mga registered nurse lang naman siya magpapaturok, wala naman po sigurong problema yun. Sa kwarto ni Ma'am Tasha ay nagpahatid siya ng mga kung ano-anong kolorete sa kanyang muka. Si Ma'am Tasha ay masasabing maganda naman, lalo na sa kanyang edad na 40. Kaya lamang ay lumalabas na sa kanyang muka ang mga wrinkles na tanda ng kanyang katandaan. At totoo nga ang sinabi ni Pepa na labis siyang nai-insecure sa mga kabataang kababaihan.
Si Ma'am Tasha ay byuda na sa kanyang unang asawa. Namatay ang una niyang asawa bago pa man siya magtatrabaho sa mansyon. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga anak. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang siya sa buhay. Ayaw niyang maghanap ng ibang lalaki dahil tanging si Larry lamang ang nais niyang makasama habang buhay. Kaya ginagawa niya ang lahat para akitin ito mula sa asawa nito na nasa probinsya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siyang maaangkin niya din balang araw si Larry. Baliw na baliw siya rito. Hindi pa niya nasasabi kay Larry ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit alam naman ito ni Larry dahil ngayon ay mas lalong halata ang mga motibong ipinapakita niya kay Larry. Matapos niyang magbihis at maglagay ng mga kung ano-ano sa kanyang muka, ay kumuha siya ng tinapay at juice sa kusina at dinala niya ito kay Larry na noon ay babad sa araw hanggang sa nanggugupit na ng mga halaman. Ano ka ba naman, Larry? Magpahinga ka man lang. Kanina ka pa dyan nagtatrabaho. O heto't magmerienda ka muna. Sabi ni Ma'am Tasha. Naku Tasha, maraming salamat dito ah. Na-appreciate ko to ng sobra. Wala lang yun. Kain ka muna rito sa gilid. Sabi ni Ma'am Tasha. Naupo nga sila sa isang bench na nasisilungan ng isang mataas na puno at doon nila pinagsaluhan ang pagkaing inihanda ni Ma'am Tasha. Kumusta nga pala si Cynthia sa probinsya at ang mga anak ninyo? Tanong ni Ma'am Tasha. Nako, okay na okay naman sila. Tinaasan kasi ni na Sir at Madam ang pasahod nila sa akin. Kaya kahit na papaano, nakakatulong na yung dagdag na sahod ko para sa pangangailangan ng mga anak namin sa school. Ganun ba? Mabait talaga yang si Madam. May gagawin ka ba ngayong Sabado? Ngayong Sabado? Wala naman. Magpapahinga lang ako. Baka naman gusto mong sumama sa akin na manood ng sine. May binili kasi akong 2 ticket eh. Ang kaso hindi makakasama sina Sasha at Maloy. Sayang naman kung hindi yung magagamit. Kaya naisip kong ikaw na lang. Naku Tasha, salamat na lang pero hindi ako mahilig sa mga sine. Mas gusto ko pang matulog na lang sa day off ko kaysa magpunta sa kung saan-saan. Nainis si Tasha sa sinabing ito ni Larry, ngunit hindi naman niya ito ipinakita. Ganun ba? Baka naman gusto mo lang subukan, di ba? Malay mo naman magustuhan mo. Pasensya ka na talaga, pero gusto ko talaga magpahinga sa Sabado. Kung gusto mo, yayain mo na lang sila Peppa, o hindi kaya si Hana o si Laika. Ganun ba? Sige, kung ganun. Sabi ni Ma'am Tasha. Siya nga pala, pakisabi na lang kay Laika na naiwan niya yung libro niya rito sa bench kaninang umaga. Nagbasa kasi siya rito ng libro kanina eh. Nagpunta siya rito? Oo, nagpunta nga siya. At ano namang ginawa niya rito? Tanong ni Ma'am Tasha. Wala naman siyang masyadong ginagawa rito. Siguro nagpahangin lang habang nagbabasa ng libro. Alam mo naman dito, maraming puno kaya sariwa at malamig ang hangin. Sige. Ako nang magbabalik sa kanya ng libro niya. Sabi ni Ma'am Tasha. Kinuha naman ni Larry ang libro mula sa lugar na pinagtataguan niya at nagpaalam na siya kay Larry at pumasok na sa kwarto. Samantala, naglalabada ng mga kurtina at kumot at kung ano-ano pang mga tela sa mansyon si Laika sa washing area. Pumasok si Hana dahil wala naman siyang ibang ginagawa dahil natutulog ngayon si Feline. Laika, tulungan na kita maglaba dyan. Tulog naman na si Feline ngayon eh. Sabi ni Hana. Hala, okay ka lang ba? Nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang yan. Simula ngayon, magkaibigan na rin naman tayo. If okay lang sa'yo. Ano ka ba? Syempre naman, okay lang yun, no? Thank you. Tulungan na kita magbanlaw. Grabe, ang lalaki pala talaga ng mga nilalabhan mo. Sabi ni Hana. Mabuti nga gumana yung washing machine eh. Kasi madalas hindi yan gumagana. Paano mo naman nasabi? Sabi ni na Ate Maloy at Ate Sasha. Tugon ni Laika. Pero sinubukan mong paandarin? Hindi eh. Naniwala na lang ako sa kanila kasi sabi nila. Next time kapag may sinabi silang sira ang washing machine, subukan mo pa ring paandarin. Baka kasi nagsisinungaling lang sila para pahirapan ka sa paglalaba at kusa kang sumuko rito sa pagtatrabaho mo. Sabi ni Hana. Oo nga no. Matry ko nga yan sa susunod. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at galit na pumasok si Mrs. Tasha. Ano to? Tanong ni Ma'am Tasha nang makita si Hanan tinutulungan si Laika sa paglalaba. Tinutulungan ko lang po si Laika sa paglalaba.
Tulog na po kasi si Feline at wala rin po akong ginagawa. Wala kang ginagawa? Kung wala kang ginagawa at gusto mong makatulong, pues maglinis ka sa sala. Hindi yung tinutulungan mo si Laika sa trabaho niya kahit na alam mo namang bayad siya rito. Galit na sabi ni Ma'am Tasha. Hana, sige na, lumabas ka na. Hayaan mo na ako rito. Baka madamay ka pa sa galit ni Ma'am Tasha. Sabi ni Laika. Naawa naman si Hana. Labas! Sigaw ni Ma'am Tasha kay Hana na ikinagulat pa niya. Pero nagmadali na lang siyang lumabas ng kwarto, ngunit nanatili lang siya sa may pinto. Sa loob ng washing area ay tumayo si Laika dahil sobrang talim ng tingin sa kanya ni Ma'am Tasha na para bang sobrang lalim ng galit nito sa kanya. Nakita ni Laika ang libro na hawak ni Ma'am Tasha. Ma'am Tasha, bakit po? May sasabihin po ba kayo? Nakita mo tong libro na to? Sabi ni Ma'am Tasha. Opo, sa akin po yan. Kabadong sabi ni Laika. Hulaan mo kung saan ko to nakita. Dito na lalong kinabahan si Laika nang ma-realize niya na alam ni Ma'am Tasha na nagpunta siya sa hardin habang nagpapaturok ng gluta si Ma'am Tasha kaninang umaga. Hindi ko po alam, Ma'am Tasha. Sa hardin niyo po ba yan nakita? Kaya po pala kanina ko pa po hinahanap. Nandun lang po pala. So are you saying na hindi ka nagpupunta ron? Hindi po, Ma'am Tasha. Sa takot ni Laika ay nagawa niyang magsinungaling. Malakas na isinampal ni Ma'am Tasha ang libro sa pisngi ni Laika. Sobrang lakas nito kaya dinig ni Hana mula sa labas ang pagdampi ng libro sa pisngi ni Laika. Kaagad na pumasok si Hana sa kwarto dahil sa sobrang pag-aalala para kay Laika. Napaiyak na lang si Laika habang hawak-hawak ang kanyang pisngi na namumula sa sakit. Dinuro-duro pa ni Ma'am Tasha si Laika habang dumidikit ang dulo ng daliri nito sa sentido niya. Ikaw, ang landi-landi mo rin ano? Sinadya mong iwan yung libro mo doon para magkaroon ka ng ulit ng chance na makita si Larry ano? Pag-aaskusa ni Ma'am Tasha, humarang si Hana sa harapan ni Ma'am Tasha. Tama na po! Huwag niyo naman pong duro-duruin si Laika! Umalis ka! Pagbabanta ni Ma'am Tasha ng maotoridad. Tama na pong pang-aapi niyo sa amin, lalo na kay Laika. Hindi kayo ang boss namin at wala po kayong karapatang sakta ng isa sa aming dalawa. Sinampal ni Ma'am Tasha si Hana ng malakas sa pisngi. Halos tumilapon si Hana sa lakas ng sampal na yun. Mabuti na lamang at nasalo niya ang sarili. Tama na po yan, Ma'am Tasha. Huwag niyo na pong idamay si Hana. Wala po siyang kinalaman dito. Umiiyak na pagmamakaawa ni Laika. Tumahimik ka, Laika! May oras ka rin sa akin. Uunahin ko lang tong isang malanding babaeng ito. Sabi ni Ma'am Tasha at hinawakan sa buhok si Hana at niloblob si Hana sa planggana na may lamang tubig na hindi pa nalalagyan ng mga labahin. Ilang beses niyang niloblob doon si Hana at hindi naman nakahinga ang babae. Si Laika naman ay sigaw ng sigaw sa pagmamakaawa na tigilan na ni Ma'am Tasha ang kanyang ginagawa rito. Ano? Ha? Ano? Makikialam ka pa sa akin, ha? 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 Ano? Sagot! Hindi ka agad nakasagot si Hana dahil hinahabol pa niya ang kanyang hininga. Ano? Ha? Hindi ka pa matututo, ha? Sagot! Sigaw ni Ma'am Tasha at muling nilublob sa planggana si Hana ng 10 segundo sa kanya itutuluyang binitawan. Ayan! Siguro naman simula ngayon na hindi mo na ako kakalabanin, hindi ba? Subukan mo kung galitin sa susunod dahil mas lalong malupit pa dyan ang matitikman mo sa akin. Huwag na huwag mong sasagarin ang pasensya ko, Hana. Naiintindihan mo? Sigaw ni Ma'am Tasha. Napatakip na lamang si Laika sa bibig habang kumakabog ng malala ang kanyang puso dahil alam niyang siya na ang isusunod ni Ma'am Tasha. Tumayo si Ma'am Tasha at si Laika naman ang kanyang sinamaan ng tingin. Tama na po, madam. Ayoko na pong masaktan. Aalis na po ako sa mansyon kung yun po ang gusto niyo. Magre-resign na po ako. Ani Laika. Talaga? Magre-resign ka na? Opo, Ma'am Tasha. Aalis na po ako rito. Huwag niyo lang po kaming saktan. Mabuti kung ganon. Sarili mong desisyon yan at wag na wag mo akong babaliktarin. At baka sabihin mong pinilit kitang mag-resign dahil susundan kita sa probinsya mo sa Bataan. Naiintindihan mo? Opo! Opo! Bukas na ang huling araw mo rito sa mansyon.
At bukas na bukas, gusto ko bago magtanghali ay wala ka na rito. Naiintindihan mo? Opo, Ma'am Tasha. Opo. Umiiyak na sabi ni Laika. Tapusin mo na yung paglalaba mo. Sigaw ni Ma'am Tasha at saka na ito lumabas. Padabog pa ang pagsara niya ng pinto kaya muntikan pa itong masira. Hana, ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo to. Ano ka ba? Hindi mo to kasalanan. Walang ibang dapat nasisihin kung hindi ang bruhang yon. Isusumbong ko siya kina Sir at Madam. Please Hana, huwag mo nang gawin yan. Hindi ka rin paniniwalaan ni na Sir at Madam. Mas paniniwalaan nila si Ma'am Tasha kasi siya yung mayordoma ng mansyon. Kapag nagsumbong ka pa, baka palabasin ni Ma'am Tasha nagdangdakaw tayo rito. Baka idemanda pa nila tayo. Laika, huwag ka mag-alala. Hindi yun mangyayari. Magtiwala ka sa akin. Umiyak na lamang si Laika matapos noon. Matapos maglaban ni Laika ay kumain na sila at nagtungo sa kanilang kwarto upang matulog. Ngunit iyak ng iyak pa rin si Laika na tila ba na trauma ito sa nangyari kanina. Hindi ito makatulog. Awang-awa naman si Hana. Kinabukasan ay nagising si Hana nang wala na ang mga gamit ni Laika sa kanyang kwarto. Dali-dali siyang bumaba at nasalubong niya si Pepa. Ate Pepa, nasa na po si Laika? Nako, umalis na siya, kani-kanina lang. Nagulat at naawa naman si Hana. Hindi pa naman din niya nakukuha ang numero ni Laika kung kaya't hindi niya ito matatawagan. Mga anong oras po siya umalis? Siguro mga 7:30, mga ganon. Bakit mo tinatanong? Hindi po siya pwedeng lumayas dito sa bahay dahil wala naman po siyang ginagawang masama. Dumating si Ma'am Tasha at kasama nito si Sasha at si Maloy. At sino ka para gumawa ng sarili mong batas dito sa mansyon ha? Taas kilay na tanong ni Ma'am Tasha. Dahil ako ang anak ng may-ari ng mansyon na to. Sabi ni Hana nang may matalas na tingin kay Ma'am Tasha. Sabay-sabay na nagtawa na naman si Ma'am Tasha, Sasha at Maloy. Ano raw? Siya raw ang anak ni na Sir at Madam? Nasisiraan na ba siya ng bait? Tumatawang sabi ni Maloy. Yan ang napapala niya sa paglunod ni Ma'am Tasha sa kanya kahapon. Baka tinamaan ang utak. Tumatawa namang sabi ni Sasha. Tumigil sa pagtawa si Ma'am Tasha at humakbang palapit kay Hana at sinamaan ito ng tingin. Matapos ay itinulak niya ang noo ni Hana gamit ang dulo ng kanyang daliri, dahilan upang mapaatras naman si Hana. Si Hana naman ay patuloy pa rin ang matalas na tingin kay Ma'am Tasha. Hoy babae ka! May lakas ka ng loob para magsinungaling at magpakilala bilang anak ni na Sir at Madam? Walang anak si na Sir at Madam na katulad mo! Naubusan na ng pasensya si Hana sa pagtulak sa kanya ni Ma'am Tasha, kaya tinampal niya ang kamay ni Ma'am Tasha, dahilan upang manlisik ang mga mata nito sa galit. Sinaktan mo ko? Walang hiya ka! Sabi ni Ma'am Tasha at sasampalin sana si Hana, ngunit sinalo ni Hana ang kamay ni Ma'am Tasha at malakas itong pinakawalan. Huwag na huwag mong idadapo sa akin yung marumi mong kamay, dahil kapag ginawa mo yan, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nag-aalab sa galit na sabi ni Hana at lumabas na siya ng bahay upang sundan si Laika. Saktong 8:00 na ng umaga at umasa siyang maaabutan pa niya si Laika sa bus station patungong Bataan. Sumakay siya ng isang ride-sharing app upang hindi siya maipit sa traffic. 8:30 AM na makarating na siya sa bus station. Nagtungo siya sa bus na paggawing Bataan at doon hinanap si Laika. Dahil sa dami ng tao ay nahirapan siyang hanapin ang dalaga. Ngunit mabuti na lamang at namataan pa rin niya ito sa may dulo ng pila na nakaupo sa isang bench. Umiiyak si Laika roon na parang isang bata. Tinabihan niya ng upo si Laika. Laika, bakit nandito ka? Pauwi ka na ba? Hindi ko alam, Hana. Pinaplano ko nang umuwi pero napag-isipan kong kailangan ako ng pamilya ko. Nahihiya ako umuwi sa probinsya dahil ako lang yung inaasahan nila. Kailangan ko maghanap ng ibang trabaho dito sa Maynila. Laika, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Kaya bakit ka umalis? Pero kailangan ko nang umalis dahil pinapalayas na ako ni Ma'am Tasha. Laika, may dapat kang malaman tungkol sa akin.
Nagpunas ng luha sa mga mata si Laika habang nalilitong tinapunan ng tingin si Hana. Anong ibig mong sabihin, Hana? Ang totoo niyan, ako ang matagal nang nawawala na anak ni Sir at Madam. Nanlaki ang mga mata ni Laika sa kanyang narinig. Gayunpaman ay hirap siyang paniwalaan yun. Ano ka ba, Hana? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Laika, ako nga ang matagal nang nawawalang anak ni Sir at Madam. Nung nakaraang 2 buwan lang nila ako nahanap. Pero nakiusap sila sa akin na magpanggap muna ang kasambahay para alamin kung bakit hindi nagtatagal ang mga kasambahay sa mansyon. Paliwanag ni Hana, ngunit hindi makapaniwala si Laika. Gusto mo bang kumpirmahin? Sabi ni Hana. Tumango si Laika. Kinuha ni Hana ang kanyang phone sa bulsa ng pantalon at ipinakita kay Laika ang mga litrato ng kanyang mga magulang noong nagbakasyon sila sa Boracay. Napatakip sa bibig si Laika nang makita ang mga litrato. Kung ganon, totoo nga. Oo, Laika. Kaya sumama ka na sa akin at bumalik na tayo sa mansyon. Hindi ako papayag na may gawin silang masama sa'yo. Alam na ba ni Ma'am Tasha ang tungkol sa'yo? Sinabi ko sa kanila kanina, pero as expected, hindi sila naniniwala. Kung hindi sila naniniwala, siguradong sasaktan pa rin niya tayo. Ayoko nang bumalik pa sa mansyon hanggat nandun si Ma'am Tasha. Natatakot na ako sa kanya, Hana. Ganun ba? Sa susunod na araw ay darating na dito sina Mama at Papa. Uuwi rin dito sila saglit. Huwag ka mag-alala. Ipapakilala na nila ako bilang matagal na nilang nawawalang anak. Mabuti pa ay mag-check-in ka muna sa hotel at dun ka muna tumira ng panandalian. Niyakap ni Laika si Hana dahil sa kasiyahan. Matapos ay dinala na nga ni Hana si Laika sa isang hotel at siya nang nagbayad doon para sa 2 araw na pananatili ni Laika roon. Nag-abot din siya ng 1,000 kay Laika para sa pangkain nito. Nang dumating si Hana sa mansyon ay sinalubong siya ni Ma'am Tasha. At saan ka nagpunta, ha? Tanong ni Ma'am Tasha. Wala kang pakialam. Matapang na sabi ni Hana. Nainsulto si Ma'am Tasha kaya sasampalin na sana niya ng malakas si Hana, ngunit sinalo ni Hana ang kamay niya. Hinding-hindi mo na ako masasaktan ngayon, Ma'am Tasha. Matagal ako nagtiis, pero hinding-hindi na ako papayag ngayon. Ang lakas ng loob mo! Sigaw ni Ma'am Tasha na nag-aalboroto sa galit. Binitawan ni Hana ang kamay ni Ma'am Tasha ng marahas. Oo, malakas ang loob ko dahil wala akong dahilan para matakot sa'yo. Sabi ni Hana at naglakad na siya papasok sa kanyang kwarto sa 3rd floor ng mansyon. Napahiya naman si Ma'am Tasha kina Maloy, Pepa, Sasha at sa iba pang mga kasambahay na naroon. Maging si Larry ay nasaksihan ng pagpatol ni Hana kay Ma'am Tasha dahil kakapasok lang nito sa mansyon. Samantala ay sobrang galit naman ni Ma'am Tasha kay Hana. Sinundan niya ito papunta sa kwarto niya. Nakalak na ang pinto ngunit pilit itong binubuksan ni Ma'am Tasha. Buksan mo ang pinto, Hana! Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Ma'am Tasha na namumulan na sa galit. Ngunit ayaw siyang pagbuksan ng pinto ni Hana. Guard! Guard! Tumawag kayo ng guard! Kalad ka rin yung babaeng ito palabas ng mansyon! Simula ngayon, sinesisante ko na siya! Sige po, ma'am. Magtatawag po ako ng guard. Sabi ng isang kasambahay. Bilisan mo! Maya-maya ay dumating ang gwardya. Guard, sirain mo ang pinto at kalad ka rin mo palabas ng kwarto ang Hana na yan! Utos ni Ma'am Tasha. Naku, pasensya na po, ma'am. Pero tumawag po kahapon si sir. Sinabi po niyang nagsumbong sa kanya si Hana. At anong sinumbong niya? Na namimisikal daw po kayo. At niniwala sila? Hindi ko po alam pero sinabi po niyang darating na raw po sila sa susunod na araw. Bali, kasama po niyang darating yung matagal na niyang nawawalang anak. Sabi ng gwardya. Nahanap na nila ang anak nila? Gulat na sabi ni Ma'am Tasha. Opo. Kung ganon, bakit hindi pa niya pinapalayas ang babaeng ito? May tiwala sila dapat sa akin. Gusto raw po nilang pumagitan sa kung ano man po nangyayari sa mansyon. Ayaw na raw po kasi nilang mabawasan na naman ang kasambahay sa mansyon. Paliwanag ng gwardya. Nanggigigil naman sa galit si Ma'am Tasha. Magsibalik na nga kayo sa mga trabaho ninyo! Sigaw ni Ma'am Tasha dahil sa pagpaligid sa kanya ng mga kasambahay. Nang makaalis ang lahat ay inilapit niya ang bibig niya sa may pinto. Hana, humanda ka sa akin. Tingin mo ba, ikaw ang paniniwalaan ni Sir at Madam bukas? Sa oras na mapalayas kita rito sa mansyon,
Tingin mo ba doon na yun magtatapos? Susundan kita kahit saang lupalop ka man dali ng mga paa mo at ipapatikim ko sa'yo ang pamamahiya mo sa akin. Naiintindihan mo? Sabihin ko lang sa kanilang nagnakaw ka rito sa mansyon. Siguradong paniniwalaan na nila ako. Nagawa ko na yun sa maraming kasambahay rito sa mansyon. Kaya maghintay ka. Pananakot nito at saka siya umalis. Nang sumunod na araw ay lumabas ng mansyon si Hana at sinundo sa airport ang kanyang mga magulang. Kumain sila sa isang hotel at doon ipinaliwanag ni Hana ang lahat ng karanasan niya sa mansyon. Labis na galit naman ang naramdaman ng kanyang mga magulang at desidido na silang palayasin ang mayordoma. Nagbihis si Hana ng magandang damit dahil nga ipapakilala na siya ng kanyang mga magulang sa mga tao sa mansyon. Pagdating nila sa mansyon ay sinalubong sila ng lahat ng mga tauhan ng mansyon sa gate. Nasa 10 ang mga trabahador ng mansyon na naroon, nakatayo habang nakaabang. Nang pumasok sina Carmen at Joshua ay binati sila ng mga tauhan na pinangungunahan ni Ma'am Tasha. Kumusta po kayo, sir? Madam, kumusta pong trabaho niyo sa Japan? Tanong ni Ma'am Tasha nang may matamis na ngiti sa mga labi. Ayun, okay lang. Walang ganang sabi ni Joshua. Mabuti naman po kung ganon. Siya nga po pala, congratulations po dahil nahanap niyo na raw po ang inyong anak na matagal niyo nang hinahanap. Nasaan po siya, sir? Madam? Sabi ni Ma'am Tasha. Oo, nahanap na nga namin siya at kilalang kilala niyo siya. Sabi ni Carmen. Nagtinginan ng lahat sa pagtataka. Kilala po namin? Sino po? Saka naman pumasok sa gate si Hana na may bagarang kasuotan. Tumabi si Hana sa kanyang mga magulang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hana. Ako pong matagal nang nawawalang anak ng inyong amo rito sa mansyon. Pakilala ni Hana nang nakangiti at matapos ay tiningnan niya si Ma'am Tasha na tila ba nangaasar. Pumasok na rin si Laika sa gate dahil sinundo na rin ito ni Hana sa hotel. Nanlalaki ang sagulat ang mga mata ng lahat, lalo na sina Ma'am Tasha, Maloy at Sasha. Anak po ninyo si Hana? Paniniguro ni Ma'am Tasha. Sinampal ni Carmen si Ma'am Tasha ng malakas na labis na ikinagulat ang lahat ng tao sa lugar. Yan ang sagot sa tanong mo. Galit na sabi ni Carmen. Madam, ano pong ibig sabihin ninyo? Sabi ni Ma'am Carmen. Hindi mo pa ba nakukuha? Matagal na ako nagsususpecha kung bakit hindi nagtatagal ang mga kasambahay natin dito sa mansyon. Ito palang ginagawa mo sa kanila. Minamaltrato mo sila dahil sa pinagseselosan mo sila. 10 taon kitang pinagkatiwalaan, Tasha. Madam, wala pong katotohanan ng mga yon. Huwag ka na mag-akila pa, Ma'am Tasha. Wala akong dahilan para magsinungaling kina Mama at Papa. Saksi si Laika sa lahat ng pang-aabuso mo. Pati ako, dinamay mo sa selos mo. May gusto ka kay Kuya Larry, kaya lahat ng babaeng kinakausap ni Kuya Larry ay pinagseselosan mo. At ginagawa mong lahat para kusa silang umalis sa mansyon. Sabi ni Hana. Hana, ano ka ba? Bakit ka naman nagsisinungaling? Sabi ni Ma'am Tasha na labis ang kaba. Tasha, umalis ka na sa mansyon at ayoko na makita yung pagmumukha mo. Sinesisante na kita. Sabi ni Carmen at hinawakan niya si Hana saka sila pumasok sa mansyon. Naiwan si Joshua at tinuro sina Maloy at Sasha. At kayo, Sasha, Maloy, sinisisante ko na rin kayo sa pagiging kasabwat nyo sa pagpapahirap sa mga kasambahay. Mag-impake na kayo. Gusto kong bago mag-alas 12, wala na kayo rito sa mansyon. Or else, ipapakaladkad ko kayo sa mga gwardya. Kayong lahat, maliban sa inyong 3, bumalik na kayo sa trabaho. Sabi ni Joshua sa kanya sinundan ng kanyang mag-ina sa loob ng mansyon. Nagsibalik na nga ang lahat ng mga tauhan ng mansyon maliban kina Tasha, Maloy at Sasha. Nag-iyakan ng 3 dahil kailangan na kailangan nila ang trabahong ito. Nagmamakaawa pa sila ngunit hindi na sila kinausap pa ni na Carmen at Joshua. Si Ma'am Tasha naman ay nag-impake na ng kanyang mga gamit at pinuntahan sa hardin si Larry. Larry, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Sabi ni Ma'am Tasha. Huwag mo nang sabihin dahil alam ko ang tungkol dun. Matagal ko nang alam kaya huwag mo nang sabihin. Sabi ni Larry. Kung ganon, wala pa talaga akong pag-asa. Durog ang pusong sabi ni Ma'am Tasha. Wala. Alam ko rin na ikaw nag-set up kay Cynthia nun
dahilan para mapalaya siya sa mansyon. Wala lang akong ebidensya para suportahan yun. Pero total, mawawala ka rin naman dito sa mansyon. Gusto ko nang ipaalam sa'yo na alam ko yun. At hindi kita mapapatawad sa ginawa mong yun. Masaya ako na mawawala ka rito sa mansyon. Sabi ni Larry at ipinagpatuloy na ang pagtatrabaho. Parang baso na nadurog ang puso ni Ma'am Tasha dahil sa kanyang narinig. Napaiyak na lamang siya. Gustuhin man niyang yakapin sa huling pagkakataon si Larry ay hindi na niya nagawa pa. Kinasusuklaman pala siya ng taong mahal niya nang wala man lang siyang kaalam-alam. Sa huli ay sabay-sabay silang umalis ni Sasha at Maloy. Samantala, sinabi ni Hannah sa mga magulang ang tungkol sa asawa ni Larry na si Cynthia na hindi naman ito totoong nagnakaw. Sa halip ay sinet up lamang ito ni Ma'am Tasha. Kaya naman kinausap ni Carmen si Larry at sinabing pabalikin sa mansyon si Cynthia upang dito na ito magtrabaho at dito na rin nila palakihin ang kanilang mga anak. Masaya naman si Larry nang malaman yun. Dinala nga ni Larry si Cynthia at ang dalawa nilang anak sa mansyon. Upang makabawi sina Carmen at Joshua sa hindi makatarungan nilang pagsisisante rito noon, ginawa nilang mayordoma ng mansyon si Cynthia. Kinausap naman ng mabuti ni Carmen at Joshua ang lahat ng kasambahay at sinabing hindi sila makakapayag na may muling mangyaring bullying sa mansyon. Sinabi nila na lahat ng bullying na mararanasan ng mga kasambahay sa kapwa kasambahay ay ipagbigay alamagad ng mga ito, bagay na ikinatuwa naman ng mga kasambahay. Bumalik nga si Laika sa pagiging kasambahay sa mansyon. Kagaya ng ipinangako noon ni Hannah ay humingi siya ng pera sa mga magulang upang makatulong sa mga magulang ni Laika. Magmula noon ay naging maayos na ang pagtatrabaho ng mga tao sa mansyon. Lahat ng kasambahay na naroon ay tumagal na ng 1 taon pataas. Meron na silang magandang work environment. Hindi na maya't maya ay hiring ng kasambahayang mansyon. Naging mabuti rin kasi ang pamamalakad ni Cynthia sa mansyon. At nangyari ang lahat ng ito dahil sa pagdating ni Hannah sa mansyon. Siya ang susi sa lahat ng mga nangyayaring pagbabago sa mansyon. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat at hanggang sa muli, paalam!